Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Mondes, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Mateo chapter 16 verse 18. Sinasabi dito na, "At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades." Ang Invisible Universal Church of God ay ang tunay na simbahan at hindi lamang isang partikular na relihiyosong grupo. Ang konseptong ito ay nagpapakilala sa pagitan ng nakikitang simbahan na siyang organisado, pisikal na mga simbahan na nakikita natin, at ang hindi nakikitang simbahan na binubuo ng lahat ng tunay na mananampalataya sa buong kasaysayan na nagkakaisa kay Kristo. Ang tunay na simbahan na binubuo ng lahat ng mananampalataya ay nag-uugat sa ideya ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Nangangahulugan ito na ang bawat individual na tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay nagiging bahagi nitong mas malaki, nagkakaisang kabuuan, anuman ang kanilang partikular na denominasyon o lokal na kaakibat ng simbahan. Ang universal, hindi nakikitang simbahan na ito ay sumasaklaw sa lahat ng mananampalataya, kapwa buhay at patay. Ito ay tumutukoy sa individual na lokal na katawan ng simbahan. Ang mga mananampalataya kay Kristo nakilala lamang bilang ang Diyos na naiiba sa nakikitang simbahan na siyang panlabas, makalupang organisasyon ng mga Kristiyano. Ang di nakikitang simbahan ay binubuo ng mga taong tunay na kaisa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, habang ang nakikitang simbahan ay kinabibilangan ng panlabas na nag-aangkin ng pananampalataya, kabilang ang mga maaaring hindi tunay na mananampalataya. Ang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo ay pinakamahalaga sa pananampalatayang Kristiyano dahil ito ang pundasyon para sa kaligtasan at isang personal na kaugnayan sa Diyos. Bagamat ang pagiging miyembro ng simbahan ay maaaring mag-alok ng iba't ibang benepisyo tulad ng komunidad at espiritual na pag-unlad, hindi ito kinakailangan para maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay nagsasangkot ng personal na pagtitiwala kay Jesucristo, isang paniniwala sa kanyang mga turo at isang pangako sa pagsunod sa kanyang halimbawa. Ang isang tunay na koneksyon sa loob ng pamilya ng Diyos o ang simbahan ay mahalaga dahil ito ay nagpapaunlad ng pakiramdam ng pagiging kabilang, suporta at spiritual na paglago. Ang pag-ibig, pagkakaisa, awa at pagpapatawad ay malalim na magkakaugnay ng mga pagpapahalaga kapag nalilinaw ay nagpapaunlad ng isang mas mahabagin at maayos na mundo. Nagsusulong ng kagalingan, nagpapatibay ng mga relasyon at lumilikha ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Mondes, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.